Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence na po. Grabe na ang pagbanat ni Pastor Apollo Kibuloy at talagang nadamay pa sina First Lady Lisa Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, si Senator Risa Hontiveros, sinabi niya kay Pastor Apollo Kibuloy na huwag kang magpa-victim. Harapin mo ang supina sa Senado. Problema ba yan, Pastor Kibuloy? Kung nagtatago ka sa US, sa Pilipinas, ay dapat harapin mo ang mga aligasyon mo. At may mga witness na nagsasabi sa mga ginagawa mong kabalastusan at kabalastugan. Nako, iba na ang awayan, kabibig. Grabe ang politika sa Pilipinas. Talagang masasabi mo, kailan ito matatapos? So ito mo talaga ang ating uunahin. Itong kay Pastor Apollo Kibuloy. O, natabunan na ang People's Initiative. Natabunan na ang Chacha. Ngayon, Pastor Apollo Kibuloy na naman ang trending news. Mga ilang weeks kaya itong pag-uusapan natin. Ganito na ba ang Pilipinas? So, focus tayo. O, manood tayo, ha? Okay, sabi dito, si Pastor Kibuloy ay talagang hindi na makapagpigil sa kanyang emosyon at talagang sumabog na at may mga pasabog na mga sikreto tungkol sa pamilyang Marcos. Nako, eto na. Unod din. Balita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. So it means that totoo pala yung chika-chika na si Pastor Apollo Kibuloy ay nagtatago. Kasi any moment from now, any time from now, ay liligwakin na siya. Hala, sa sariling bansa niya. Nako, ito pa. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Hala. No longer want the extradition treaty. So paano lang, anong mayroon kay Apollo Kibuloy? Diba? Ito, continue. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, Hala? Pangulong Marcos at ng First Lady. Hala? Kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos at ang ating First Lady? Laban kay Pastor Apollo Kibuloy? Hala, naku po, ito na. At kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yon. Dalawa daw. Kidnapping or assassination. Kidnapping or tutuguyin. Hala ka. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Oh my Yun goodness. po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa, ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Hala. Naku mga kabibig. Isang malaking pasabog itong sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy.
lalo nang sasama o papangit ang imahe ni Pangulong Bongbong Marcos at the First Lady Lisa Marcos. Maraming ang mga issue na binabato sa presidente at First Lady, parang dinedma lang ng ibang tao. Pero itong si Pastor Apollo Kibuloy, nako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Hala, Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. hala. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. Hala! Naku mga kabibig, grabe ang isyong ito ha. At eto naman, ang reply ni Senador Risa Hontiveros. Talagang nag-reply siya. Sabi niya, huwag pong pa-victim, Pastor Apollo Kibuloy. Ito na. Nakinig tayo ha. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Hala. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Oh my goodness. Maaaresto na si Pastor Apollo Kibuloy kung hindi siya magpapakita sa March 5. Naku, ano kaya mangyari? Baka magkagulo-gulo na ito, oy. 'Di ba? Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son? Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng mga politikong tulad ni Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Taga Davao po kaming lahat, lumaki kaming lahat dito, aking mga kaibigan sila, lumaki kami, mayor na iyan, prosecutor pa, naging congressman, naging presidente. Ang aking pagkipag-ugnayan ay for nation building. Wala akong ibang interes sa bansang ito kundi ang pag-unlad. Ramdam ko mga kabibig ba? Parang inuuna nilang i-trim down itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi malaki ang pwedeng makuhang boto ni VP Sara Duterte kung tatakbo itong presidente sa 2028. Malawak ang mga followers ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya dapat talagang patahimikin itong si Pastor Kibuloy para wala na mag-leader sa kanila. Yun ang aking opinion ha. Yun ang nakikita kong maging epekto nito if in case si Pastor Kibuloy ay either ipakulong or makulong or machugs. Pero on the other side, baka ito ang simula ng people power. Diba? Hindi natin maliitin si Pastor Kibuloy. Mayaman ito. Mapera ito. May marami din itong connection. Diba? So we don't know what are the plans of Pastor Apollo Kibuloy kung ano man ang mangyayari. March 5, ang huling ultimatum ni Senator Risa Hontiveros. Kung hindi siya magpapakita, ay nako. Delikado talaga. Oo. Ipapa-aresto na si Pastor Apollo Kibuloy. At ano kaya ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos tungkol sa akusasyon ni Apollo Kibuloy na sanipuwersa daw ang US, ang CIA, ang FBI, pati ang ating presidente at ang First Lady natin. Nagsanipuwersa sila kasama ang taga-Amerika para hanapin, hantingin, at tsugiin si Pastor Apollo Kibuloy. Ano ang iyong reaction dito mga kapig? Parang ang dami mga pasabog. Araw-araw na lang pasabog. Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.